para makatakas sa kalupitan ng mister. Tumalon siya sa pool para magpakamatay. Akala niya dahil nakainom ng tubig, siguradong mamamatay. Pero bago siya mawalan ng hininga, may dolphin na lumitaw. Di niya alam ang nangyayari. Nasa harap na niya ang dolphin. Di niya inakala, di siya sinaktan nito. May pinakita itong lagusan. Sa isang pagpindot, di niya naiintindihan ang nangyari. Nalilito siya, kahit di alam anong meron sa loob. Dahil gusto niyang malaman, inalis niya ang tali sa leeg, at lumangoy papasok. Matapos ang kalahating oras, nakalabas siya sa kabila, pero dahil mahina siya, hindi pa nakakalabas. Siya ay nahulog pabalik. Nang makapagpahinga, sinubukan niya ay ulit buksan ang lagusan. Nakita niyang walang tao sa paligid. Hindi siya natakot, natuwa pa siya, di na kailangan mamatay. Pwede na siyang makatakas sa mister niya. Nagpaalam siya sa nakaraan. Matapos magpahinga, nagsimula siyang maglakad. Di alam gaano katagal, nakisakay siya sa kotse. Pero napansin niyang may mali. Kanina pa kasi tumitingin ang lalaki sa kanya. Dahil walang masyadong kotse, wala siyang magawa kundi manahimik. Buti at walang nangyari, para maging ligtas. Habang busy pa ang lalaki, pumasok siya sa isang bar. Para di makita, tumingin siya sa paligid. Dahil walang tao sa loob, naghanap siya ng damit, naghilamos ng mukha, aalis na sana siya. Pero paglabas niya, nakita niya ang Katie wala ng mister. Hindi niya inakala, paano nalaman ang lokasyon niya. Pero nang marinig ang sinabi ng Katie wala, nanatiling nakatayo si Lisa. Hindi siya kumilos. Nakakatakot kasi, ilang araw pa lang nakaraan, nilagyan ni Mark ng pampatulog ang inumin ni Lisa, at nang mawalan ng malay, inutusan ang Katie wala, lagyan ng chip ang utak niya. Dahil sa pangyayaring ito, malalaman na rin ni Mark ang mga iniis ni Lisa. Dahil sa chip, makikita niya rin ang mga nakikita ni Lisa. Nanghihinayang na nagpakasal kay Mark dahil sa pera. Nung umpisa ay okay pa ang pagsasama. Di na kailangan magtrabaho, wala pang gawaing bahay, maliban sa pagsasunbathing. Naglalaro pa siya ng games. Dahil lahat ng gamit sa bahay, may mga AI. Ngunit habang lumilipas ang panahon, natuklasan niya na mahilig mag-control si Mark. Inutusan siya na dapat magpahinga sa tamang oras. Pinutol pa ang social life nito. Hindi pwedeng mag-phone. Pero para sa sarili, tiniis niya rin ang 10 taon. Nang tumanggi ito na bisitahin ni Lisa ang ama, nagpasya na siyang tumakas. Pero lagi siyang bigo, kaya pinili niyang kilitin ang buhay. Akala niya magbabagong buhay na siya. Pero di niya alam na may chip pala sa ulo niya. Nanlumo siya, para maalis ang chip. Nagpanggap na pumayag, na makipagkita kay Mark ulit. Nung gabi na, umuwi siya sa dating bahay. Pero pagpasok niya, nahimatay siya sa nakita. May hinahagkan na manika ang ama. At pagkagising nga niya, walang paki ang ama sa kanya. Pinakilala pa siya sa manika. Pinuntahan niya ang kaibigan. Nilabas ang sama. Sinabi rin na may chip sa ulo niya. Nang marinig ito, nagalit din ang kaibigan. Para hindi marinig ni Mark ang pag-uusap, nag-Chinese silang dalawa. Nalito rin si Mark na nanonood. Para malaman ang sinasabi ni Lisa, nagpasya siyang maglagay din ng chip. Pag masync nga ang chip, magiging isa na ang pag-iisip nila. Wala na ring mga sekreto pa si Lisa. Sa oras na ito, tutol naman ang doktor. Kung magiging sync na sila, ibig sabihin sila ay para sa isa't isa. Pero pag nabigo, mamamatay agad si Lisa. Pero sabi ni Mark, wala siyang pakialam. Kahit na mabaigo, dapat siya ang papatay kay Lisa. Inutusan na operahan ito, at ilagay ang chip. Nakita ng doktor na baliw si Mark. Nagpas siyang magbitiw sa trabaho. Maghahanap na lang siya ng bagong partner. Nakita ni Mark na mawawala ang pera na binuhos dito. Kaya kinulong niya ang doktor. Nakinig naman si Lisa sa kaibigan. Maghandang gumawa ng legal na aksyon para wakasan ang relasyon. Pero dahil sa kontrol ni Mark, hindi sumang-ayon ng abogado. Kaya pinuntahan niya si Mark. Umaasang pakawalan siya. Pero matapos makinig ni Mark, hindi naman siya naawa. Gusto pang ipagpatuloy ang chip. Inutusan niya ang Katie wala na operahan siya. Pero dahil wala itong experience, sa huli, nabigo ito. Naghanap siya ng ibang paraan. May naisip na nga siya. Nagsimula na sa plano. Inutusan ng abogado na ibigay ang divorce papers kay Lisa. Inimbita ito na makipagkita para pamirma. Nagulat si Lisa nang makita ito. Akala niya nagbago ang isip ni Mark. Kinabukasan, dumating nga siya. Pero matapos makipag-usap, nagpasya si Lisa na bumalik na lang kay Mark. May cancer na kasi ang ama niya. Kung babalikan niya si Mark, pwede niyang pagalingin ang ama. Kahit na walang paki ang ama sa kanya. Pero para sa ama ay nagsakripisyo si Lisa. Ayun na nga, bumalik nga siya sa tahanan na parang kulungan. Magsisimula ulit, mamamuhay sa taong kumukontrol sa kanya.